Pinilig ko ang aking ulo sa mga haka-hakang naisip. Narinig ko lang ang pangalan na yon. Nag-assume ka agad ako na si Diego yon. Hey, you! Nasaan si Diego? Hindi ko pinansin si Danica at nagtuloy sa pagbaba at nilagpasan siya. Natigil ako sa paghakbang nang may tumama sa likod ko. Kinakausap kita. Mariing wika niya. Blanko ang tingin na hinarap ko siya. Ang throw pillow na nasa aking paanan na binato niya sa akin ay sinipa ko pabalik sa kanya. Malakas siyang napasinghap. Nanlaki ang mga mata. Hindi Heyo ang pangalan ko. At malay ko ba na ako palang kinakausap mo? I answered, coldly. Can you please answer my question? Pagalit na singhal niya. Bakit mo sa akin tinatanong? Kayo ang palaging magkasama ng asawa ko. Tumaas rin ang boses ko. She crossed her arm, looked at me intently. Alam pa ni Diego na masamang ugali mo? Na nagbabait-baitan ka lang kapag kasama mo siya? Pero ang totoo, isa kang masamang tao? Aba, at binaligtad pa ang sitwasyon naming dalawa. Baka kamo sarili niyang sinasabihan niya. Wika ko sa aking sarili. He knows me very well, Danica. Bago niya ako pinakasalan. At saka, wala naman akong dapat na itago sa kanya. Baka ikaw ang hindi pa niya kilala ng lubos. Tumaas ang dalawang kilay ko nang akma niya akong sasampalin. Nanginginig ang kamay na kinuyom niya ang palad na nakataas sa ere. Matalim ang tingin na pinipigilan ang sarili na sugurin ako. Ngayon mo sabihin sa akin kung sino sa ating dalawa ngayon ang nagbabait-baitan. Matigas na wika ko. Sige, sampalin mo ako. Pero sa harap mismo ni Diego. Pasinghap nang umisi siya. Dahan-dahan siyang humakbang palapit sa akin. Tumatapang ka dahil nandito si Diego. Tumabi siya ng tayo sa akin at ipinatong ang kamay sa kaliwang balikat ko. Saktong pumasok si Diego nang mariin niyang pisilin ang balikat ko at bumulong ito. Tingnan natin kung hanggang saan ang tapang mo. Mariin niyang bulong. Nagkaiwasan kami ng tingin ni Diego. Naiilang kami sa isa't isa dahil sa nangyari kagabi. Si Danica na nasa tabi ko, mas lalong dumikit sa akin at pasimpleng piniga ng malakas ang balikat ko. Nang tingnan ko si Diego, nakatabingi ang kanyang ulo at kunot noong nakatingin sa akin. Anong nangyari dyan sa braso mo? Seryoso ang boses na tanong niya. Doon lang bumitaw si Danica at marahang lumayo sa akin. Nang tingnan ko ang aking braso, ang malaking pasako pala ang tinutukoy niya. Diego. Nanginginig ang boses na wika ko nang hablutin niya ang kamay ko. Umigting ang kanyang panga nang makita ang naghahalo na kulay blue at purple na pasako doon. Hinawakan ko ang kamay niya. Sumalo sa akin ang malamlam niyang mga mata. Umigting ang kanyang panga at marahang tumango. Binitawan niya ang kamay ko at doon niya palang hinarap si Danica. Mariin akong napapikit. Ano naman ang rason na sasabihin ko sa kanya? Hindi ko naman masabi na kagagawa nito ng kanyang ina. Noong nakarang araw, pumunta dito si Ma'am Claudia. Sinaktan ako. Ang galit niya sa akin tungkol dun sa kumakalit na balita, nakasal na si Diego. Hindi iyon lumabas sa publiko. Ngunit sa estado na kinabibilangan nila, yun ang pinag-uusapan. Sinalo ko ang lahat ng galit at pananakit sa akin ng ginang. Sa akin niya binunto ng lahat dahil ako ang punot dulo kung bakit nagulo ang buhay ni Diego. Kung bakit sunod-sunod ang mga problema na kinakaharap nila, lalo na sa negosyo. Wala naman akong alam doon. Akala ko okay ang lahat dahil yun ang palaging sinasabi sa akin ni Diego sa tuwing magtatanong ako. Ang hindi ko pala alam, nanganganib ang posisyon niya sa kumpanya na halos kalahati ng buhay niya ay sinugal niya doon. At dahil lang sa balita nakasal na siya, ngunit hindi niya iyon mapatunayan. The board members of the company want to know the truth about the rumor that you are married, kaya ako nandito. Wika ni Danica. Sabay kaming tatlo na nag-agahan. Tahimik lang ako na nakikinig sa kanilang usapan. That's not just a rumor. It is true that I am married. Kasual na sagot ni Diego. But they need a confirmation coming from you. Bakit pa? Para saan? Anong konektado sa lihim kong pagpapakasal sa negosyo? Hayaan mo na. Hindi ka nila titigilan, Diego. His face went blank. Ang kanyang mga mata nawalan ng buhay at kasing lamig ng yelo na tiningnan si Danica. Huwag na natin pag-usapan yan.
at hindi magbabago ang desisyon ko. Wala silang salita na maririnig sa akin tungkol sa bagay na to. Malamig na wika niya. Bumaling siya sa akin. Nasaan ang cellphone mo? Nasa taas. Tumayo siya at walang paalam na umalis. Nagtataka na sinundan ko siya ng tingin. Padabog naman na tumayo si Danica at umalis din. Ang ending, mag-isa na lang akong kumain. Hindi ko na inungkat ang usapan na iyon kay Diego. Hindi naman magbabago ang desisyon niya kahit kausapin ko pa. At saka, natatakot rin ako sa magiging resulta. Naabutan ko siya sa terrace. Kausap ang anak ko sa telepono. Iniwan ko siya doon at hindi na inabala pa dahil nag-e-enjoy siyang kausap si Dustin. Pasandal na umupo ako sa sofa. Mariin akong napahilamos sa aking muka sa bigat ng loob na dinadala ko. Wala man lang akong maitulong kay Diego. Nakaligtas nga siya sa pamimilit ng kanyang ina na magpakasal, ngunit may mas malaking problema naman na sumalubong sa kanya tungkol sa kasal na ito. Napalaki pa lalo ang problema niya simula nang maikasal kaming dalawa. Hindi ko alam ang gagawin ko. Gustong-gusto ko siyang tulungan. Gusto ko nang matapos ang lahat ng problema niya. Pero paano? Anong tulong ang gagawin ko na hindi mauungkat ang buong pagkatao ko? Na hindi madamay ang inay at ang anak ko? Buong araw tulala ako. Hindi ako nakakain. Pati ang pag-alis ni Diego hindi ko namalayan. Ang isip ko ay umiikot lang kung ano ang paraan ang gagawin ko para makatulong sa kanya. Blanko ang mukha na hinarap ko si Danica. Kakaalis lang ni Diego at siya rin namang pagdating ng babae. Galit ang seryoso nitong muka, ngunit hindi pa rin maikakaila ang ganda niya. Kung hindi lang masama ang ugali ng babae na to, siguro magkasundo kaming dalawa. Huwag ka na magbulag-bulagan pa at umakto na okay lang ang lahat, she said angrily. Sa estado ni Diego, mahalaga ang bawat detalye ng buhay niya. At kapag nalaman ng mga kaalyansa niya sa negosyo na sa isang katulad mo ang pinakasalan niya, ewan ko na lang. Matalim ang tingin ang iginawad niya sa akin. Isang kahihiyan ang matatanggap niya. Kinamuhian ka nga ni tita, pati ang buong pagkatao mo. Paano na lang ang ibang tao? You know what, Audrey? If they found out na ikaw ang asawa ni Diego, lahat ng mga investors at business partner niya, aayaw na. Kasi hindi sila tumatanggap na mahirap ang grupong binuo nila. Yes, Audrey. Sa estado namin ang mayaman ay para lang sa mga mayaman. Kaya mahalaga sa kanila na malaman kung totoong kasal na si Diego. Kung sino ang babae na to dahil ayaw nilang masali sa kahihiyan kung sakali man. Hindi naman siguro mahina ang isip mo para hindi mo maintindihan ang pinupunto ko. Pero sige, sasabihin ko pa rin na maintindihan mo na maigi. Kumbinsin mo si Diego na ipakilala ka sa mga board members. Pero alam mo na ang magiging kahihinat na nito. Or better, you divorce him at bumalik sa pinanggalingan mo. Mamili ka lang kung saan riyan ang alam mo makakatulong sa kanya. Galit na saad ni Danica. 3 araw na hindi ko pinansin si Diego matapos akong kausapin ni Danica. Para na akong mahihibang sa kakaisip ng solusyon na gagawin ko. Ayaw ko naman pangunahan si Diego tungkol sa divorce ko kasi hindi naman totoo ang kasal namin. At saka, hindi pa ako pwede umalis. Hindi ko pa natutubos ang lupa namin. Napahawak ako sa aking puso sa gulat nang pagbukas ko ng pinto ay naroon si Diego. Nakasando siya at jogger pants. Basa ng pawis ang kanyang buhok at damit. Kakatapos niya lang siguro mag-jogging. Lalagpasan ko sana siya ngunit hinawakan niya ako sa braso at pinabalik sa kinatatayuan ko. Hindi ako makatingin sa kanya. Nagwawala ang puso ko dahil para akong napapaso sa mga hawak niya. Galit ka ba sa akin, Audrey? He said softly. Ha? Hindi naman. Then why are you avoiding me? I breathed heavily before looking at him. Bagyang nakakunot ang kanyang noo. Malamlam ang mga mata na nag-aabang sa sagot ko. Naisip ko lang kung paano kung aalis na lang ako dito. Lalayo ako sa'yo para mawala na ang problema mo tungkol sa akin. Maliit ang boses na sabi ko. Ginulo niya ang buhok ko at masuyong umiti. Sabi ko naman sa'yo na wag mo nang isipin ang bagay na yon. It's already fixed. Don't worry, Audrey, okay? Dahil hawak niya ang kamay ko, nagpatianod ako ng tuluyan siyang pumasok sa loob ng kwarto. Nang dahil lang doon 3 araw mo kong hindi kinakausap, hindi ko na tuloy nakakausap si Dustin. Aniya sa nagtatampo na tono. Maghanda ka.
Pupunta tayong syudad. Ano? Pero... Salubong ang kilay na napanguso ako nang pumasok si Diego sa loob ng banyo. Fitted black dress na lagpas tuhod ang suot ko. Naka-boat neckline ang design niyon, kaya kita ang bahagi ng katawan ko. Kahit anong hila ko pataas, bumabalik pa rin siya. Naiinis na ako. Gusto ko ang damit na to, kaya lang ayaw makisama. Ayoko naman lumabas ng ganito. Kita ang bahagi ng taas na katawan ko. Tapos ka na ba, Diego? Nanlaki ang mata na napatigil sa paghakbang si Diego nang makita ang kabuuan ko pagkaharap ko sa kanya. Umawang ang kanyang labi, ngunit hindi nagsalita. Hinagod niya ng tingin ang aking kabuuan. Kumabog ang puso ko nang magtagpo ang tingin naming dalawa. Mabilis na tumalikod ako dahil sa hiya ko. Narinig ko ang pagtikim niya at ang yabag nitong papalapit. Let's go? Sandali lang. Papalitan ko lang tong damit ko. Kandautal na saad ko. Nahihiya na sinalubong ko ang tingin niya sa harap ng salamin. Hindi na, Audrey. Maganda. Bagay sa'yo. Nakangiti na wika ni Diego. Nanindig naman ang balahibo ko nang tumama ang daliri niya sa bato ko. Mas bagay kapag nakalugay ang buhok mo. Nasa loob na kami ng sasakyan niya, panay hila pa rin ako sa damit ko. Hindi naman masyadong nakalabas ang bahaging iyon. Kaso, naiilang lang ako dahil panay ang sulyap ni Diego sa akin. Huwag kang tumingin sa katawan ko. Naiilang na saad ko. I'm not. Anong I'm not? Nakataas ang kilay na sumbat ko at sinamaan siya ng tingin. Kanina ka pa panay sulyap sa akin. Nagagandahan ka na ba sa akin? Maganda ka naman talaga, Audrey. Natahimik ako. Sobra na ang pagkailang ko sa kanya. Uminit ang buong mukha ko kaya umiwas ako ng tingin. Buong biyahe ay sa labas ng bintana ang tingin ko. Diego, ayos lang ba talaga na magkasama tayo? Baka may makakita sa atin. Kinakabahan na tanong ko nang makarating kami sa mall. Wala kang dapat alalahanin pa. Ayos ng lahat. Okay? Paninigurado niya. Tara na. Kinakabahan na sumunod ako sa kanya. Hindi pa rin ako mapanatag. Para saan ang mga libro na yan? Curious na tanong ko habang nakasunod sa kanya na namimili ng libro dito sa bookstore. Nabanggit kasi sa akin ni Dustin na mahilig siyang magbasa at gusto niya maging engineer paglaki niya. Kaya sa tingin ko, sakto tong libro for engineering babasahin niya. Ano sa tingin mo? Yun palang pinag-uusapan niyo kaya halos hindi na ako kausapin ng anak ko? He shrugged. Well, so ano? Ayos lang ba? Tumango ako. Para naman yun sa kanya. Hinayaan ko siya kung ano ang bibilhin niya para sa anak ko. Kagustuhan niya naman yun. Pati mga gamit na related sa engineering, bumili rin si Diego. Pinag-grocery din niya ito. Hindi ko naman maawat sapagkat para daw iyon sa anak ko nang, sa ganon, makain niya ang mga kinakain ko kahit magkalayo kaming dalawa. Thank you, Diego. Naiiyak na wika ko sa sobrang tuwa. Hindi niya naman kargo ang anak ko, pero nakikita ko sa mga mata at kilos niya na sincere siya sa kanyang ginagawa. Yung sahod na pinangako niyang 10K kada buwan, ipinadala ko iyon kay inay. Hindi ako makauwi sa amin at mas lalong hindi niya ako pwedeng ihatid doon, kaya pinadeliver niya lang sa bahay ang mga pinamili niya. Umuwi rin kami kaagad dahil tumawag si Danica. May mahalaga raw silang pag-uusapan ni Diego at hindi pwedeng ipagpaliban. Nag-drive-thru na lang kami ng aming pananghalian. Habang nagmamaneho siya, sinusubuan ko siya ng kanin at chicken joy. Pinatapos ko muna siyang kumain bago ko kinain yung akin. Hinatid muna niya ako sa bahay bago dumiretso sa farm kung nasaan si Danica. Bilang pasalamat sa tulong niya ngayon sa akin, nagluto ako ng special king crab ala Audrey. Pinahuli ko pa to sa farm niya para fresh. Susurpresahin ko si Diego. Nang maluto, masaya na nagtungo ako sa Casa de Silva. Ngunit ako pala ang masusurpresa. Muntik nang mahulog ang bilao na bitbit ko when I saw my husband hugging a girl he called his childhood friend while kissing her. Kaya pala iba ang tinginan nila ng babae. Iba ang trato nilang dalawa sa isa't isa. Iba ang ikinikilos nila sa tuwing magkasama sila. Dahil may relasyon pala sila na higit pa sa magkaibigan. Nanikip ang puso ko sa nalaman. Naguulap ang mga mata ko. Hindi nga ako nagkamali sa aking mga hinala na may relasyon silang dalawa, ngunit tinatakpan nila yon
nang hindi masira ang magandang imahe ni Diego sa lahat. Kaya pala hindi siya makatanggi kay Danica. Kaya pala ganoon sila ka-sweet sa isa't isa. Na ganoon na lang ang inaakto ni Danica dahil mas higit pa pala sa magkababata ang relasyon nilang dalawa. Ngayon ko napatunayan na hindi naawa ang nararamdaman ko kay Diego, kundi mahal ko na siya dahil nasasaktan ako. Parang pinipiraso ang puso ko. Hindi man totoo ang kasal naming dalawa, ngunit pakiramdam ko, pinagtaksilan ako, pinaniwala, niloko, at pinagmumukhang walang alam. Luhaan na bumalik ako sa bahay. Sa terrace ako dumiretso kung saan natatanaw ang farm. Sa ikalawang pagkakataon, makaraan ng ilang taon, natikman ko ulit ang alak. Nagpakalunod ako sa alak. Kahit ngayon lang, gusto kong mawala itong sakit sa puso ko. Sa kadahilanang, niloko ako ng taong pinagkakatiwalaan ko. Pait akong napangiti nang maalala ang sinabi niya sa akin noon, na hindi dapat ako basta-basta magtitiwala kahit kanino sa lugar na to. Hindi ko akalain na kasama pala siya sa mga tao na yon na dapat hindi ko ring pagkatiwalaan. Ano kaya ang magiging reaksyon pag nalaman ni Diego na naglasing si Audrey at nalaman ng asawa ang tungkol sa kanila ni Danica? Abangan sa susunod na kabanata. Please like, share, subscribe for more updates. Maraming salamat po!